Ms. Sally Santos, nung nakaraang hearing, nabanggit niyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Sino po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po ako magsalita? Pwede Ba- po bang humingi po ako ng protection? Say again, Ms. Santos. Bago po magsalita, pwede po ba ako makahingi po ng protection? In your requesting for legislative immunity or protection, you want to Protection po, yes remain po. here Para under the protective custody of the Senate, of the committee? Is that what you're asking, ho? basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical, legal, anong klase po? Ay, Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead, go ahead. Saglit lang po. Yes, ma'am. You discuss yung threats of protection. Senate protection po, Your Honor. Mr. Chair, Senate protection meaning physical protection. Opo, opo, So, Your Honor. Gusto niyo pong sa mailalim ng protective custody ng Senado. Opo, Your Honor. Bago namin po gagrant yun, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo, pawang katotohanan lamang. I understand you, nagsabit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnis na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. Hindi, i-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So nagkakaintindihan po tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling. Ano? Yes, Your Honor. Sige po. Any objection? Mr. Chair, Let's rule muna. No objection. So ruled na you're granted your physical protection. Yun lang po ang kailangan ninyo. Yes, Your Honor. Sige po. Senator JB. Sige po, Ma'am Sally, pakisalaysay na lang po yung ituloy natin ang inyong yung modus, yung pagkakaalam nyo dahil notorious itong Mr. Chair, yung First Engineering District sa Bulacan. Ang kausap nyo, ang sabi nyo noon, pag sa aking pagkakaalala, si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Si Engineer Alcantara, hindi nyo po nakausap? Hindi po. So, ilan po, balikan natin, sino pa ho ang mga contractors na mga lisensya ang inyo pong nahiraman? Bukod po kay Wawaw, si Darcy and Ana po. Sino po? Si Darcy and Ana. Darcy and Ana. Nako, opo, nabanggit din sa tula. Sino pa ho? Yun lang po, Your Honor. Sa inyong pagkakalam, itong in-house contracting, ibig sabihin ho nito, Mr. Chair, in-house, meaning papeles lamang, no? Walang tunay na proyektong naisagawa. Pero parang pinalabas na meron, no? Dahil lisensya, ang sabi nyo, hinihiram lisensya nyo nila Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa mga proyektong na ipanalo sa bidding. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ilan po ang ghost projects na sa tingin nyo alam? Bakit ho nagkaroon ng ghost projects sa inyong pagkakalam? Alam nyo ba na yung lisensya ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Actually, Your Honor, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, ano po sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po dun sa PL, basta tinawag na lang po nila na yung PL po ay ibibid. Tapos pinasa ko lang po yung technical ko po. Tapos sila na po ang bahala doon sa financial, sila na rin po ang gumawa, Your Honor. As kay Engineer Alcantara, ang sabi nyo noong nakarang hearing ay kayo po'y pumipirma lamang at iniasa nyo lahat ito kala Engineer Bryce Hernandez at kay JP Mendoza.
yung pong operasyon at halos lahat ng modus doon sa inyong Yung distrito? normal situation po kasi, involved po yung project engineer na siyang nakakaalam po ng project. Tapos pipirmahan po ng implementing section chief na nag-i-implement po ng project. So, susunod po yung mga tao na nakapirma. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan ko na po yun. So sino po ang talagang may alam aside from sabi niyo si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, yung dalawa po ay talagang involved? Doon po sa kwento kung paano nangyari, hindi ko po masabi po, no? Kasi sabi ko nga po nung nakaraan, na-discover ko lang po yan nung may nag-report po sa akin na certain na ang bago pong construction chief na si JM Ramos at si Engineer Galang po na nag-report po sa akin na di Andito umano. ba sila, Mr. Chair, si JM Ramos at si Engineer Galang? Secretariat? Kasi po ay ang base sa inyo pong salaysay, nalaman niyo po na nagkaroon ng ganitong mga ghost project dahil po ayaw pumirma, tama ba? Ni Engineer JM Ramos? Yun po yung unang report niya sa akin. Tapos po, sinang-ayunan po yun ni Engineer Galang po. At later po, tung huli po, tinanong ko po yung project engineer na in charge kung bakit nakapirma sila. Meron pong alleged na wala. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, if can we invite JM Ramos and JP Mendoza? I think they are vital for para malaman po natin ang impormasyon dito sa modus na ito. Yeah. So ordered. Engineer Mr. Bryce. Chairman, I'm sorry, is that an invitation or are we issuing show cause or Actually, subpoena? Because subpoena because yes, invitation lang po ang binigay natin for this hearing. So we will issue a subpoena already. invitation lang po in this particular hearing. Yes. Despite the fact, Mr. Chairman, just to put on record that this person, JP Mendoza, was the one who dragged this representation's name in a. Yes, as I said, invitation lang for Yes. this hearing. So mag-i-issue tayo ng subpoena. Thank you, Mr. Thank you. Chairman. Please proceed, Senator JB. Thank you. I think very vital yung dalawa, tsaka si JM Ramos. Ano po ang papel talaga ni JP Mendoza dito? Engineer Bryce, kayo ba ang dalawang magkatuwang dito at kumbaga magkasama dito sa pagsasagawa nito mga proyektong ghost o kaya substandard? Your Honor, pwede rin po ba ako humingi ng legislative immunity? Nasa chairman. Yeah, I leave it to the members. Shall we? Anyway, there are conditions. Ano? At maliwanag yung condition. Basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohanan, Lahat, wala gaya kang ng tatago. sabi ni Senator ng ating chair, basta po ay nalaman, natuklasan na kayo ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative immunity na ibibigay siya at protection. Mr. Chair, pwede ko bang tanungin muna si Bryce, bakit sa House hindi ka humingi ng legislative immunity? Bakit dito humihingi ka? Your Honor, ngayon ko lang din po nalaman na meron po palang ganun na pwedeng gamitin. Pasensya na po kayo. Okay, that's clear. Senator JB. Engineer Bryce, sige, tuloy niyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Mr. Chair, baka if we can also subpoena that Engineer Paul Duya. So ordered. Your Honor, Nandito siya. Please proceed. Your Honor, approve po ba yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo, maraming salamat po. So basta siguraduhin mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may tatanungin din ako sa iyo. Opo. Sige, ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Yan nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%.
Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100 lampas na yan ah. Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita, yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag na maayos. Pero tanong ko, Engineer Bryce, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan matatanggap pa natin kung may konting pakinabang pero gagawin nyo yung proyekto eh. Ito wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? And isa na nga rin pong isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Engineer Alcantara, DE, sino po yung Sabi mo, proponent? Boss Angeles, yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po akong binanggit na Angeles po. Sorry. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Hindi, pero under oath po kayo, Engineer Yes, sir. Alcantara, para Opo. mabawasan na nyo. Turuan nyo na kami, malaman na, tulungan nyo na kami malaman ng katotohanan. Total, andyan na kayo sa ganitong posisyon, sitwasyon. Sino po buwang mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito? Whether insertion o pinayagan yung inyong modus, meron bang mas mataas opisyal ng DPWH? Meron bang legislator na yan ang sinususpetsahan? Dahil, sige po. Your Honor, pagdating po sa funding, gaya po ng sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po. Wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon Your Honor Kasi po, gaya nga po nila Yusek Kati at sila Secretary, tinatanong niyo po sila dati kung sino po kasi hindi po Yung wala po sa proponent, level. hindi nyo alam kung sino? Sa Yung- level nyo? Yung pong regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong Yusek ang sinasabi nyo may alam nito? Yung mas mataas sa inyo? Di po, ang sinasabi ko po, tinatanong niyo po dati sila Yusek Cabral because they're the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor. Dahil nung huling appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dal siyang dokumento. At doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na documented dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, Engineer Alcantara, na may alam kayo doon. Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Pagdating po sa funding, Your Honor. Thank you. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Your Honor, yung pong ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. At magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan.
Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable. And therefore, I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. I'll wind up for this round, Mr. Chair. Engineer Alcantara, kayo yung inyo pong distrito ay multi-awarded dahil sa high utilization in disbursement rate. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Nakakaano, Mr. Chair, magwa-wind up na po ako. Doon daw pa kasi, kahit na halimbawa 30% pa lang ang progress billing ng contractor, ay 40 to 50% na raw ang sinasabi, ang nakukuha nilang cheque. Bakit po nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil pero ang inyong binabayad nasa 40 to 50% na. Yeah, that's your last question because your time is up. Your Honor, ako po kasi nagdidepende lang po ako dun sa statement of work accomplished na pinipirmahan po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsisertify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last na, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabihin ni Engineer Alcantara eh. May alam ka ba? Sabihin mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Ang sinasabi lang po sa amin ni boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na sa ibang senators po na nabanggit ni boss. Pero dito po, wala po siyang specific na sinabi kung kanino po. Before I recognize Senator Amy, who's next in line, may papakita lang ako na slide. Ano? This will be a test of your credibility. Ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa House. Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa House, ano, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, no? Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago. Accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito ring nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam ko nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yan tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound ng yan? DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, ano. wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz, Opo, Your Honor. yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya. Bali, ninong ko po nga po siya. Kaya nga, Opo. so alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa Alam- kanya nakapangalan yung invoice. Eh. Alam ko po. Oh, Opo. alam mo pala, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ah, Ang Your, sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po tagadala naintindihan. Tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, wag ka magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Wag mo kami paikutin dito. Senator Amy. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maliwanag sa ating budget na 2 trillion ang napupunta sa ating foreign assisted. Di pa napapag-usapan to at dito sa foreign assisted, meron tayong opisina, yung UPMO, United Project Management Flood Control, kung saan gumastos na ng halos 1 trillion in the past 10 years, in the past 8 to 10 years. Matagal ko nang hinihingi, paulit-ulit ko nang hinihingi mula pa nung first hearing, second hearing, third hearing, ang listahan ng UPMO kay Director Ramon Ariola.
Asan na ba yung listahan ng mga project na to? Pagkalaki-laki ng foreign financing, itong mga infrastructure projects na may kinalaman. Pero kahit ilang beses ako magtanong, humingi ng accomplishment report nila mula pa nung 2015, 2021 hanggang very recently, wala po akong mahanap. Meron ba kayong ibibigay? At ano ba talagang maipapakita? Ang laki-laki ng ginagastos ng ating pamahalaan, hindi lamang sa GAA, kundi kasama ng World Bank, ng ADB. Hindi pa ito napapag-usapan. Kaya gusto kong malaman. Mr. Chairman, Madam Senator, if I may respond po. Si Director Ramon Arioga po ay nag-leave. Ito po ang OIC. Ako, lahat na lang nagre-resign at nagli-leave. Paano po ba yan, Mr. Opo. Chair? Mr. Chair, I was just informed now na naisumiti na po itong listahan na hinihingi po. Kailan at kanino? Ngayong araw lang po na ito at nasubmit na rin po Mr. Chairman, Madam Senator sa Kasi inyong magre-recommend na ako ng subpoena duces tecum dahil ang tagal-tagal ko na nag-iintay, wala naman maipakita ano yung mga accomplishment report. Nakakapagtaka. Mr. Chairman,